na etong si Bato de la Rosa ay nakapagtago ng 6 na buwan. Yan ang pag-uusapan natin. Paano nga ba nangyari dyan? Eto, nakarating sa akin ng balita na may isa pala, mga kababayan. Sana, okay. So disclaimer lang muna, ha? Disclaimer lang muna. Sana may sumagot galing sa DFA na itong taong ito, mga kababayan, ay ang hudas sa admin ni PBBM. Na tinago daw po ang warrant ni Bato November pa at hindi ipinasa sa kinauukulan. Mga kababayan, dahil ang paniniwala ng taong ito ay wala talagang jurisdiction ang ICC sa atin, hindi dapat iserve ang warrant kay Bato dahil tayo po, mga kababayan, ay hindi nakasapi ng ICC. Diba? Taliwas ito sa sinabi ng OSG or Office of the Solicitor General. Taliwas ito sa sinabi ni Supreme Court Justice Leonen. Mga kababayan, bakit? Puntahan po natin, mga ka-GPnatics, itong balita. Pakita ko na sa inyo kung ano talaga. Kasi may mga nagtatanong eh. Ayan. Sabi ni dito ni Michiko Lux. Yan. Ang pangalan niya, mga kababayan, Maria Teresa P. Lazaro. Wow. Kapangalan pa ng ex ko. Okay. So, speaking of ex, sabi ni Maria Teresa P. Lazaro, ang secretary ng DFA at siya din ang nakareceive ng ICC warrant ni Bato de la Rosa November 2025 pa. Pero, itinago niya dahil sa kanyang dahilan. Ano ang dahilan, mga kababayan? Ang kanilang pangunahing dahilan dahil umalis na daw tayo sa ICC. Ano to? Mamaru, nagmamarunong. 'Di ba? Pinapangunahan yung gobyerno natin. So dapat sabi rito, ayon sa kanya at sa posisyon ng gobyerno, dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, hindi na kinikilala o tinatanggap ng ating bansa ang anumang utos ng ICC. Bakit niya kaya naisip to? Samantalang isinerve yung warrant of arrest kay Digong Duterte, that's already precedent. Di ba? Mga kababayan, saksi tayo nung dinala si Digong sa dahig. Tapos sasabihin, mga kababayan, hindi na natin kinikilala ang ICC, anak ng tupa. Di ba? Kahit para sa mga krimeng ginawa habang miyembro pa tayo, sinasabi nilang wala ng visa ito para sa atin. Kaya hindi na nila ito ipapasa sa DOJ o Korte. Mukhang DDS to. Mukhang DDS to si Maria Teresa Lazaro. No? Mukhang DDS, guys eh. Talagang pinapangunahan ng ating gobyerno. Sabi niya, ito ang opisyal na paninindigan ng administrasyon na kanyang sinunod. Teka, administrasyon ba talaga ang iyong sinunod dito? Kung administrasyon yan, iba yung sinasabi rito, mga kababayan, ni Solicitor General Berberabe. Mamaya, papaliwanag ko kung bakit iba. Pero hindi, pwede na natin putulin actually. Pwede nating puntahan yung response nito ni Berberabe, mga kababayan. So, dalawa to. Pinatagalog ko na lang din para mas mabilis. Sabi ni Berberabe, bineweltahan ng Office of the Solicitor General si Senator Bato de la Rosa sa isinampa nitong petisyon sa Korte Suprema laban sa posibleng pagpapatupad ng warrant mula sa International Criminal Court. Gamit pa mismo ang dating pahayag umano ni Bato nung kasagsagan ng drug war. Kapag nanlaban, mamamatay. Kapag hindi nanlaban, palalabasin nating nanlaban. Maglabas ng dugo, maghasik ng takot. Sa kanilang komento sa Supreme Court, hinimok ng OSG ang mga mahistrado at ibasura ang motion ni Bato de la Rosa dahil umano sa kawalan ng merito ayon sa gobyerno.
Ironic umano na ngayon, humihingi si Bato ng proteksyon sa ilalim ng konstitusyon at due process. Gayong libu-libong biktima raw ng tukhang noon ay hindi nakaranas ng parehong karapatan. Ayon pa sa OSG, mas lalong masakit ito dahil kitang-kita ang malaking kaibahan sa sinapit ng napakaraming biktima ng tukhang. Tinawag din ng Office of the Solicitor General ang kaso bilang halimbawa kung paano sinira ng makapangyarihan ang rule of law. At inakusahan si De La Rosa na tila gustong ilagay ang sarili lampas sa abot ng legal na proseso. Ang ibig sabihin, si Bato de la Rosa binigyan ng due process eh. Well, in fact, mga kababayan, hinintay kasi sila ay nagpetisyon sa Supreme Court na patigilin yung paghuhuli sa kanya, di ba? Pero mga kababayan, instead na antayin yun, tumakas si Bato de la Rosa. Tapos, binabanggit pa dito yung timing ng paglabas ni Bato de la Rosa para lang makaboto. Sabi pa rito, gustong ilagay ang lampas sa abot ng legal na proseso habang siya ay mismo ay naghahanap ng proteksyon mula sa hudikatura. Binanggit ng mga abogado ng gobyerno ang muling paglitaw umano ni De La Rosa Senado upang tumulong sa pag-upo ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President bago umano ito umalis muli makalipas ang ilang oras. Sa pagtatapos ng kanilang paghahain, sinabi ng OSG, alam ng ating konsensya, alam ng bayan at alam ng at malalaman ng kasaysayan. Ito pa yung mga ibang legal argument dito, mga kababayan, na ating gobyerno taliwas doon sa sinasabi nitong DFA bla 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 bla. 'Di ba? Si Maria Teresa Lazaro na DFA secretary. Alam mo, matagal ko na guys na sinabi tanggalin na 'to eh. Matagal ko na sinabi na tanggalin na to dati. Bakit? Yung kay Roque pa lang eh. Nakitaan ko na to ng hindi maganda, sabi kong ganun, parang kampi sa mga DDS. Etong si Maria Lazaro, 'di ba? Alright, balikan natin to, isa pang argumento. Ito mga kababayan ay komento ni Dean Santa Maria. So, siya po ay talagang masasabi natin, saludo dun sa ginawa ng Office of the Solicitor General. So, ano yung mga argumento dito, mga kababayan? Nataliwas po dun sa sinasabi ng DFA Secretary na dapat na pong tanggalin. Kagaya ni John B. Cremulya. Sabi rito, upang idiin ang pagpapatupad ng ICC warrant of arrest ay nakabatay sa Section 17 ng Republic Act number 9851 sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Pangulo sa pag-uusig at ugnayang panlabas. 101. Kaya naman ang pagpapatupad ng ICC warrant ay hindi lamang pinapahintulutan sa ilalim ng Section 17 ng RA 9851 at kinikilalang mga prinsipyo ng customary international law. Ito ay lehitimong paggamit ng constitutional na tungkulin ng Pangulo na itaguyod ang pangkalatang kapakanan at pangalagaan ang buhay at kalayaan ng mamamayan. 215 argument. Iniwasan ni Senator De La Rosa ang legal na proseso sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos, bumalik siya sa Senado hindi upang sa batas, hindi upang sumunod sa batas, kundi upang bumoto sa isang mahalagang halalan para sa liderato. Ang timing ng kanyang pagbabalik ay malinaw na dulot ng kaginawaang pampolitika at hindi ng pagpapasakop sa legal na otoridad. Hindi rin dapat kalimutan na ang pagpapatupad ng ICC warrant laban sa kanya ay kaugnay ng extrajudicial killings na nagresulta sa pagkamatay ng libu-libong noong siya pa ang hepe ng Philippine National Police. Argument 216. Pinakita lamang na naging asal ni De La Rosa na hindi siya humaharap sa korte ng may malinis na hangarin. Matapos umiwas sa posibleng pag-aresto sa loob ng kalahating taon, lumitaw siya dahil sa pansariling kaginawaan
at agad humingi ng TRO upang hadlangan ang pagpapatupad nito. Hindi maaaring piliin lamang ng isang partido kung kailan siya makikibahagi sa legal na proseso. Sabi nila legal daw yung ginawa ni Bato de la Rosa. Okay, legal yung pagsulpot mo, yung pagboto mo, pero hindi mo pwedeng piliin kung kailan ka makikisali sa isang legal na proseso. Kasi ikaw, humingi ka ng due process, nanghingi ka ng TRO, tapos ngayon magtatago ka, tatakas ka. 'Di ba? Mga kababayan, sa makatawid dito, yung tunay nga ang kanyang pangakilos ay nagpapakita ng hindi patas na pag-uugali na nagiging dahilan upang hindi pagkaloob ang matinding remedyo ng injunction. Okay. So balikan natin yung sinasabi dito ni Maria Teresa P. Lazaro, mga kababayan, na sa aking pananaw ay DDS, no? Natuta ng mga Duterte. Malinaw ang sinasabi ng Office of the Solicitor General. Pag sinabing Office of the Solicitor General, mga kababayan, yan po, mga kababayan, ay nagre-reflect sa ating presidente. Nagre-reflect po sa ating executive. Okay? Kasi yan po ang ating abogado. Abogado po yan ng executive, ang Office of the Solicitor General. Okay? Kung ano po yung argumento niyan, mga kababayan, ay yan po ang tawag dito, yan po, mga ka-GPnatics, ang side stand ng ating administrasyon, ng atin pong pamahalaan. Okay? Taliwas sa sinasabi nitong si Maria Teresa P. Lazaro na DFA Secretary. Diba? Ano pa sabi dito? Paglabag sa pananagutan sa ilalim ng sorry. Sabi rito bilang tama ba? Sorry. Ang batas paglabag sa RA 9851, batas ng Pilipinas tungkol sa ICC. Ang batas na ito ay nanatiling umiiral at hindi binabawi o tinatanggal. Nakasaad dito na obligado ang Pilipinas at ang mga ahensya nito na tumanggap, kilalanin at ipatupad ang mga kahilingan at utos mula sa ICC, lalo na para sa mga krimeng sakop ng kasunduan. Sa hindi nito pagtanggap at hindi pagpasa ng dokumento, nilalabag nito ang mandato ng batas na ito. Biruin nyo, may sariling desisyon. Astang presidente, diba? Astang presidente, nagmumura na ako niyan, guys, pero minumute ko yung sarili ko. Pero alam niyo, nagmumura na ako niyan. Di ba? Kupal eh. Napakakupal. Biruin mo, November pa. Mga ka-GPnatics, tinago niya yung warrant of arrest. Siya daw yung nakatanggap eh. Baka sinabihan ni John Vic. Paglabag sa pananagutan. Bilang opisyal ng gobyerno, tungkulin niyang tuparin ang mga batas ng bansa at protektahan ang interes at katarungan ng mamamayan. Sabi niya, bakit? Mamamayan din naman si De La Rosa. Si De La Rosa ang suspect dito. Diba? Si De La Rosa ang subject matter dito. Pero sino ang casualty dito? Diba? Ang mga Pilipino na biktima ng tukhang. Magkano ba, ma'am? Tanong lang. Diba? Sabi pa rito, mga kababayan, ang pagbigil o hindi pagpasa ng opisyal na komunikasyon na may kinalaman sa pananagutan ng mga akusado ay maituturing na pagpapabaya sa tungkulin, pagtatakip, silid at paglabag sa kanyang panunumpa. May negligence. Diba? Paglabag sa pananagutan sa ilalim ng international na batas. Kahit sabihin nilang umatras na tayo ayon sa Rome Statute, obligado pa rin tayong tapusin ang mga kaso at usapin na nagsimula habang miyembro pa tayo. Yun naman ang sinasabi ng Section 17, 9851. Ang hindi pagtugon ay paglabag sa pangakong ginawa ng bansa noon pa man. So, mga kababayan, ano ba to?
Feeling ba nila mas mataas sila sa presidente natin? Feeling ba nila may sarili silang pagpapasya na hindi na kailangan dumaan sa Pangulo? Mga kababayan ng mga bagay na to. Ma'am Susan Gonzales, DDS ba? Kagigil, no? Ma'am Georgette? Ma'am Ilocana? Pero si Pulong at asawa ni Sarah at Michael Yang hindi pa nakukulong hanggang ngayon dahil sa mga drugs. Kawawa yung mga pinakulong dahil lang sa mga nabisto na sayang at nasira ang mga buhay nila. Public servant siya eh. Secretary. Alter ego ng Pangulo kung tutuusin. Pero pinapangunahan mo ang batas. Pinapangunahan mo si Pangulong Bongbong Marcos. Eh masasabi ko dito, iho, di, GP, bala kung absent ako bukas para sa live mo sa Senado. Alas 3 pa yan, guys. Alas 3 pa ng hapon yan. Oo. Bakit maraming hudas sa gobyerno? Ang sagot dyan, mga tao kasi yan ni Digong. Yan yung mga taong iniwan ni Digong na sabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos noon ay regalo niya. Nasabi niya mapapagkatiwalaan, yung pala mapapagkatiwalaan ni Digong para maglingkod sa kanya. Ito yung mga namamangka sa dalawang ilog, mga... Di ba? Feeling high and mighty. DFA secretary ka lang, buwisit ka. Papangunahan mo ang Pangulo, ang administrasyon. Lahat ng mga lahat ng ano rito taliwas doon sa yung mga sinasabi. Office of the Solicitor General na yon. 'Di ba? Abogado ng executive ng administrasyon ang nagsasabi kailangan ipatupad ang Section 179851. Lalo na ngayon, si Bato de la Rosa selective ang kanyang pagsali doon sa legal na proseso. Tinatakasan niya kapag sila na ang subject matter. Oh, hindi lang 'yan, si Marvic Leonen, meron na ring sinabi, mga kababayan. Anong sabi ni Marvic Leonen? Ito si Marvic Leonen, si Digong ang nag-appoint dito. Pero ang sabi ni Marvic Leonen ay ito, mechanism that safeguard human rights and protect against the grave the offenses sought to be addressed by the Rome Statute remain formally in place in this jurisdiction. Further, the International Criminal Court retains jurisdiction over any and all acts committed by government actors until March 17, 2019. So sabi dito, remains jurisdiction. Ibig sabihin may jurisdiction. Ang ICC sa atin, ang Rome Statute, mga kababayan, kasi those were the time na tayo po ay member nila. So, yun ang residual obligation natin. Oh, ano pa yung sabi dito? Hence, withdrawal from, okay, sabi dito hence, withdrawal from Rome Statute does not affect the liabilities of individual charged before the International Criminal Court for acts committed up to this date. Liabilities. Liable pa yung mga tao na yun. Tapos sasabihin mo, hindi na kinikilala ng gobyerno. Tayo ay nag-withdraw na. Who you? Diba? Sino ka? Ikaw ba ang presidente? Why don't you communicate to the proper authority? Ay nako, iparating nyo to guys ha. I-share nyo to. Well, bukas ang upload nito. 'Di ba? Kasi hahatiin ko pa tong video. Pero nga naman, sobra nakaka-bad trip. Okay? So sana na-gets natin. Konti-konti nang lumalabas yung mga tanim ni Digong na tao sa gobyerno, nagpapakita na ng tunay na kulay. Maging ang mga senador natin, sa nangyari na yan, nakita ang tunay na kulay. Nakita
ng Pangulo sino talaga yung mga kakampi, sino talaga mga kababayan ang pwedeng bumaliktad, sino talaga ang mga kalaban. Di ba, Ma'am Emily Basug? Hindi tayo makakausad nito. Nagsisilbi silang kalso, palaging kontra kahit tama. Correct. Paano natin maipapatupad ng tama ang nakasulat sa ating konstitusyon kung may mga taong individual na kagaya nito na sumisira ng isang organisasyon? Diba? Si Pinoy ba ang may appointment kay Leonen? Salamat, Francis Banta. I stand corrected. I stand corrected. Okay? Sorry. Kala ko si Duterte. Buti na lang nakita ko. Ang alam ko kasi si Duterte. Okay? Ngayon ko lang din nalaman yan. Ang alam ko si Senator Sonny Trillanes ang nakatanggap niyan. Well, mga kababayan, sa aking palagay, wala naman concrete evidence pa. Parang pangalawang, dahil parang ang nangyari, itong ICC, parang nagtataka sila bakit wala pa rin hanggang ngayon yung warrant of arrest. Diba? So, ganun na nangyari. Parang binitin, tinago, ganun na lang ang ginawa. Nung pumutok na yung usapin, na nagkaroon ng Sabado o Linggo, 9 ata yun ng Mayo, parang naalarma na yung ICC. Kaya eto, lumalabas yung issue na to. Sana sagutin ni Maria Teresa Lazaro kung totoo man na itinago niya talaga yung warrant of arrest ni Senator Bato. 'Di ba? Mga kababayan, huwag silang manahimik kasi ano po natin yan eh. Rights natin na malaman ng katotohanan eh. Ano ang dahilan? Hindi yung nag-speculate lang tayo sino ba talaga ang nag-hold yan. Bakit ba talaga hinold yan? Lumalabas dito ngayon. Mga ka-GP Natics nagdudugtong-dugtong. Mula kay John Vic, mula dito. Bakit kay John Vic? Kasi may issue kay John Vic, may issue din kay Rimulya na siya nagsabi kay Bato de la Rosa kaya bigla nagtago. 'Di ba? O tapos ito, mga kababayan, hindi kaya ito yung kopya na nakuha ni Boying Rimulya? O kaya ang ICC dahil nung naglabas itong si Boying Rimulya ng sentimento sa isang programa na sinabi niya na meron na talagang warrant of arrest, pinahold na lang ng ICC ngayon. O. Gusto natin malaman kung ano talaga yung totoong kwento sa likod nito. Anyway, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ito naman po ang pag-usapan natin.